As I was saying mga kababayan sa mga previous discussions natin, matagal na, si Sara Duterte po, ang totoo niyan, hindi siya naniniwala na mananalo siya. Kaya siya, tumakbo na lang po. Mga style niya man lang po yon. Tumakbo na lang, nag-file siya for mayor. Kasi kung naniniwala siya po na mananalo siya, presidente yung kanyang tatay, incumbent. Pagkatapos, hindi ka tatakbo sa pagkapangulo. Lumilitaw na number 1 yung kanyang pangalan nang wala pa pong intensyon. Hindi pa nag-announce yung ating Pangulong BBM. Yun ang tama po. Ito yung tamang kwento. Nang mag-declare na po ng pagkapangulo, nag-announce na yung ating Pangulong Bongbong. Nalusaw po yung pangalan ni Inday. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Bumanat na naman mga kababayan ng katarantaduan at pagyayabang si Sara Duterte. Nagpa-interview kasi. Nagpa-interview na naman siya sa mainstream media. Pero maganda po. Gusto ko nga, oras-oras magsalita si Sara Duterte para lalong lumalabas yung masama niyang pag-ugali. O diba? Nasa paniwala niya at ng mga supporters nakakatulong sa kanyang politika. Pero ang katotohanan, baliktad po ang epekto. Lalong nalusaw yung kanyang pangarap na maging Pangulo. Pero sabi ni Sara Duterte mga kababayan sa interview, 2022 pa niya, akin na yung pagiging Pangulo. Sabi ni Sara, 2022 presidency was mine already. Kaya pala gusto niyang mag-take over na kasi feeling niya po, siya na yung panalo. Top daw siya lagi sa survey kasi. Tinanong kasi siya mga kababayan ng mainstream media kung ano ang masasabi niya doon sa payag ni Congressman Kunggon na ang punot dulo ng lahat ng kaguluhan siya po dahil sa kanyang ambisyon na umupo. Yung ambisyon niyang magpangulo, sabi ni Inday, 2022 presidency niya was mine already. Ganon katindi, mga kababayan. Ganon ka-assuming si Sara Duterte. Nag-ego tripping na naman po. Pero maganda tong mga sinabi niya. Kasi kung hindi niya to sinabi, wala tayong topic ngayon. Diba? So maganda. Sabi ko nga, dapat oras-oras magsalita. Laging nakabuntot yung mainstream media. Buntotan lang ninyo si Sara Duterte, mga taga-mainstream media. Hayaan ninyo siya na magsalita ng magsalita at udyukan ninyong magmura. Galitin ninyo kasi mas maganda pag nagagalit si Sara Duterte kaysa yung mga pa-ismail-ismail niya tulad ng interview kahapon mga kababayan. May pa-ismail-ismail siya. Ialata yung kanyang pag-ismail mga kababayan. Ismail na puno ng pait. May pinagtatakpan na totoong damdamin mga kababayan. Maskara lang niya yung ismail. Igawan niya talaga Mr. Maravillas. May ability po ako sa pagbabasa ng mga body language. Gifted ako sa ganyan po. Diba? But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng balitang yan, para mapag-usapan natin, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito iGlow Serum mga kababayan.
whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balikan natin yung ating kwento. Ito si Sara Duterte sa interview mga kababayan ng mainstream media. May pa-ismail siya. Pero halata na nandyan ang matinding pait. Itinatago niya ang totoo niya mga kababayan na nararamdaman. Habang pa-ismail siya mga kababayan, halatang nag-aapoy ang kanyang damdamin. Parang sasabog na bulkan. Dahil sa mga pangyayari na siya man lang po mga kababayan ang may gawa, tambak yung kaso niya po. Ang ikakaso sa kanya ng DOJ po, terrorism. Pero binabalikta niya mga kababayan ang kwento. Siya daw yung tiniterrorize ng gobyerno. Ganon mga kababayan ang script ni Sara Duterte. Ito yung sabi rito sa Impact Leadership. Huwag nila akong i-gaslight. Sara hits back at Conggon's remarks on presidential ambitions. Kasi sinabi ni Conggon na ang lahat ng kaguluhan ito nagmula, ang punot duluan niya yan, yung pag-ambisyon ni Sara Duterte na maging Pangulo agad. Yun man talaga po. Kaya yung sagot ni Sara, 2022 pa niya, unang-una niya, the 2022 presidency is mine already. Yun ang kanyang paniwala. Dahil daw sa mga surveys, marami pong yung nagtatap sa mga surveys based sa history ng presidential elections. Pagdating po ng actual election, talo. Si Fernando po, Jr., laging top sa survey yon. Tinalo po ni GMA. Although, alam na natin na may magic. Pero, yan ang politika po, mga kababayan. That is the reality in politics. Sino pa na tumakbong presidente na vice-presidente po? Si Pando, hindi siya politiko. Pero may mga vice-presidente. Tulad po ni Jojo Binay, ni Jijomar Binay. Laging top yun. Sumingaw yung baho. Para yung sinusundan ngayon ni Sara Duterte po. Nang sumingaw ang baho, nadurog si Jijomar Binay. Talo. Yung kalaban ng kanyang tatay, si Grace po, noong 2016 election. Laging top yun mga kababayan sa survey. Tinalo ng kanyang tatay. Tama pa? So hindi nangangahulugan mga kababayan na nagtatap ka sa survey, mananalo ka sa pagka-presidente. Ang nanalo mga kababayan sa pagka-presidente na hindi mga iyon nanalo, kundi inagaw kasi kaya nakaupo. Si Cory Aquino, ang panalo nun sa eleksyon si Apo Lakay. Marcos Tolentino yung nanalo. Nag-edge sa people power. Kaya nakaupo. Yun ang gusto nilang mangyari ngayon. Wala man pong maniwala kasi na-expose yung mental condition ni Sara. Ang nandun sa EDSA Shrine, nagreklamo na pati yung rector, si Father Siciliano, nag-request na ng police assistance kasi nanggugulo na doon mga kababayan at naging binalahura na yung EDSA Shrine. Ang nakukumbinsi nila, 200. Laging langaw po, yung ibang mga kaibigan ng langaw, hindi rin dumalo. Nahihiya na ma-associate mga kababayan kay Sara Duterte. Gusto maging presidente ng impyerno.
Sino ang magugusto, mga kababayan, sa isang tao? Publicly pinagbabantaan, yung ating Pangulo gustong pugutan. Ipahukay yung bangkay ng dating Pangulong Ferdinand Idlarin Marcos. Tapos yung latest niya, pinagbantaan na yung ating Pangulo, First Lady Lisa Marcos, pati si Martin Romualdez, nangontrata na ng assassin. Ito na ngayon, patong-patong na kaso yung kanyang kinakaharap. May disbarment case na, and malamang ma-impeach kahit sabi ng Pangulo, pinakiusapan yung Congress na wag nang mag-initiate ng impeachment kasi si Sara Duterte unimportant. So malamang, kahit na nag-request yung ating Pangulo, kinausap yung mga congressmen na wag nang isulong yung impeachment, ma-impeach pa rin siya next week. Yun ang binabantayan, mga kababayan. At aside from that, yung mga kaso kriminal in relation sa kanyang pagbabanta at yung investigation ng Congress sa nalunok, mga kababayan, for 11 days na confidential funds amounting to 125 million at pati yung 600 million plus combined confi ng DepEd at saka OBP under scrutiny na rin po. So yung ambisyon po ni Sara Duterte na maging Pangulo, lusaw na po. Kaya itong sinasabi ni Sara, mga kababayan, na gusto niyang i-counter yung statement ni Conggon, malabo po na ma-counter niya kasi yun ang lumalabas sa kanyang mga ginagawa at kanyang mga sinasabi po. Confirm. Talagang ang isda po nauli sa bibig. Ayan o, talagang atat na atat po. Huwag nila akong i-gaslight. Vice President Sara Duterte, dismiss House Assistant Majority Leader in Zambales 1st District Representative J. Conggon's claim that political unrest is stemmed from her early aspirations for the presidency. Buwelta ni Inday, mga kababayan, kahapon. Unang-unaan niya, the presidency of 2022 was mine already. Nanalo na ako sa surveys. Lahat ng tao solid na. United na for my candidacy. Pero I gave it away because I felt I had to do some other things other than being President of the Republic of the Philippines. Duterte said during a press briefing on Saturday, November 30, kahapon po. Iyan nga po, mga kababayan. O ngayon, baka maniwala kayo sa sinasabi niya. Hindi man po siya nagsasabi ng totoo. Remember, ang kanyang pamilya po sanay sa propaganda. As I was saying, mga kababayan, sa mga previous discussions natin, matagal na, si Sara Duterte po, ang totoo niyan, hindi siya naniniwala na mananalo siya. Kaya siya, tumakbo na lang po. Mga style niya man lang po yon. Tumakbo na lang, nag-file siya for mayor. Kasi, kung naniniwala siya po na mananalo siya, presidente yung kanyang tatay, incumbent, pagkatapos hindi ka tatakbo sa pagkapangulo. Lumilitaw na number 1 yung kanyang pangalan nang wala pa pong intensyon. Hindi pa nag-announce yung ating Pangulong BBM. Yun ang tama po. Ito yung tamang kwento. Nang mag-declare na po ng pagkapangulo, nag-announce na yung ating Pangulong Bongbong. Nalusaw po yung pangalan ni Inday. Lalo yung nagsimula na pong mag-ikot. Alam na alam ko po kasi party ako ng kampanya. Di ba before pa ng kampanya, nag-organize po ng mga motorcade. Kami rito, kahit walang pondo na natanggap po sa mga organizers, nag-organize kami ng mga motorcades po. Pag ang presidential aspirant na si BBM ang nag-ikot po sa iba-ibang mga provinces and cities sa ating bansa, talagang dinodumog po ang dami-daming participants. Makikita po ninyo sa mga pictures. Pero pag si Sara Duterte po, mangilan-ilang lang ang mga participants. Makikita ninyo sa mga kulay na green. Nakikita ninyo, mga kababayan? Ang crowd po. Ilan lang ang green dyan? 3, 4, 5. Ilan lang ang green dyan, no? Dominated siya. Lahat, mga kababayan, ng mga naka-red. Ngayon si Sara Duterte. Ito lang ang mga supporters niya. Ang lahat niyan, mga Marcos supporters.
Madaling sabi, nakisakay lang ang mga Duterte sa pangalan ng Marcos. Kasi sa totoo lang po mga kababayan, hindi man sila kilala dito sa Luzon, kahit sa Visayas, sa Mindanao lang po sila, lalo sa Davao. Kailan lang po nakilala yung Duterte? Panahon lang ni GMA nang gawing presidential advisor po si Digong. Doon lang siya nakilala. Pero ang Marcos po, 1960s pa, sikat na po si Apo Lakay. Marcos na po at walang presidente, walang pamilya, mga kababayan dito sa ating bansa na umupo for 20 years bilang Pangulo. Sino man po ang nakasurpas sa ganong achievement mga kababayan kung hindi ang Marcos family? Kaya inaambisyon po ng mga Duterte. Gusto kaagad na paupuin si Sara Duterte. At si Sara mga kababayan, talagang napakakapal po. Imagine, siya lang ang vice-presidente na 2 years pa lang yung ating Pangulo nakaupo. Inappoint na niya ang kanyang sarili as designated survivor. Ganon kaatat mga kababayan ang pamilya Duterte kasi gusto nila sila. Hindi tumakbo mga kababayan si Sara kasi alam niya matatalo siya. Kasi kung naniniwala siya na mananalo, presidente yung kanyang tatay, pagkatapos magwi-withdraw ka sa iyong ambisyon na run Sara run. Di ba at ang tawag noon, total foolishness? Tinimbang kasi nila po, matataloan niya tayo. Kaya pumayag siya ng kausapin mga kababayan. Siyempre ang mga politiko gusto nila manalo. Addition lagi siyempre. Kinausap siya ni Amy Marcos kasama si PBBM. Pumayag naman siya. So, kaninong kasalanan yon? Hindi man yun kasalanan ng mga Marcos ni PBBM kung pumayag siya na mag-slide sa pagka-vice-presidente. O ngayon na pumayag siya sa pagka-vice-presidente, iba pala yung kanyang ambisyon. Hindi pala patapusin mga kababayan ang ating Pangulo. Kasi inambisyon na ni GMA yung posisyon ni Martin Romualdez bilang Speaker of the House. Hindi man po papayag ang ating Pangulo sa ganon. Kasi nakita na yun nang matanggal po si Erap Estrada. Inambisyon na ni GMA na impeach. Pagkatapos nagka-people power, ayaw natanggal to make over po si GMA. Yung playbook na yon, alam na ng ating Pangulo. Alangan man pa uulit sa kanila. Hindi man po tanga ang ating Pangulo para pauulit sa mga ginawa nila. Pero ang ating Pangulo po, discreet sa kanyang mga actions. Matalino malalim siya, hindi pala salita. Sabi po yan sa kasabihan. Ang tubig daw, pagtahimik, asahan mo ay malalim. Yan ang ating Pangulo. At ang tubig daw, pag maingay, asahan mo ay mababaw. Iyan po si Sara Duterte. Kaya tingnan ninyo, dahil sa kanyang kababawan, yan ang dahilan kung bakit patong-patong na problema yung kanyang kinakaharap. You see, more talk, more mistakes. No talk, no mistake. Hindi natututo ang mga Duterte. Kaya nga, daldal lang kayo ng daldal. Maganda yan, ginagawa ninyo. Ilubog ninyong ilubog, ibaon ninyong ibaon ang sarili ninyo. Yan sabi dito ni Sara. Responding to Congon's suggestion that her political ambitions caused the current controversies, Duterte pointed to legislative inquiries as the true source of discord. Yung legislative inquiries po, bunga ng paglunok po ninyo ng confidential funds. Parte yun ng trabaho, mandato to protect the taxes. Yan ang mandato po. Trabaho yan ng Congress. Mali yung paggamit po ninyo, pero kailangan ninyong panagutan. Ang gusto ninyong mangyari, kasi nasanay kayo dyan sa Davao, walang tanong-tanong. Pwede bumalik na lang kayo sa Davao pag ganyan. Pero sa national government po, ibahin ninyo, hindi ninyo teritoryo ang Pilipinas. So hindi papayag po yung Congress because they have that oversight power. They have the power of the purse in oversight power. Kaya nga po may legislative inquiries. Kung wala kayong ginawang masama, so ano ang ikatatakot ninyo? Bakit ninyo iniiwasan yung inquiry? Nagtatanong lang kung paano ginamit. Kaya hindi uubra po itong mga paliwanag ninyo. And I believe yung Congress, hindi po magbabow down sa inyo. Tuloy yan.
At baka pati yung ating Pangulo, kahit nakiusap sa Congress na wag nang ituloy yung impeachment, may magpa-file pa rin po ng impeachment. Yan ang mga lumalabas na balita. Pangalawa, sabi po niya, hindi ako yung nagsabi sa kanila na magbukas sila ng investigation or inquiry in aid of legislation. That is more like a political persecution in harassment of OBP personnel. So wag nila akong i-gaslight into saying na ako ang dahilan ng kaguluhan na ito. Napakalinaw, kayo po ang nagsimula ng kaguluhan. Una, tinawag po ninyo si speaker na tambaloslos. Yung best friend ninyo na si GMA, nag-attempt na ikodita si speaker. Pangalawa, imbis manahimik kayo, nang tanggalan kayo ng confidential funds, nagwala kayo. Tapos, kung ano-ano nang sinasabi ng mga supporters ninyo, lalo na ng tatay ninyo. So kayong lahat, documented po, kahit i-review natin yung mga balita. Tapos, lalong lumala. Inassign kayo as caretaker. Imbis magtrabaho kayo as caretaker pag nagbabiyahe sa ibang bansa yung ating Pangulo, nandun kayo sa rally na ang panawagan, Marcos resign. Saan ka pulutin niya? May pa-selfie-selfie pa kayo. Tapos yung tatay ninyo, walang tigil sa pag-akusa na ang ating Pangulo, bangag, adik, at nandun ka. At may mga pagbabanta ng nauna. Ay tulad sa dating Pangulong Apolacay, tatay niya, pinagbabanta ng pudita. Tapos matulad kay Rubanov. Tapos gusto ninyong ipahukay yung bangkay ng kanyang tatay. Hindi pa nga nagsalita yung ating Pangulo. Yung anak lang yung nagsalita. Tapos ini-imagine ninyong tanggalan ng ulo, pugutan yung ating Pangulo. Ito yung pinakamalala na ginawa ninyo. Pagbantaan ng assassination at may kinontrata pa kayo. At sinabi pa ninyo, no joke, no joke. Bagatapos ngayon, patong-patong na yung kaso ninyo, ito ngayon ang sinasabi ninyo. Naghugas kamay kayo. Sa husgado na lang kayo magpaliwanag. Kasi no amount of evasion, makokorner at makokorner kayo ng batas. Kahit hindi kayo nag-attend ng NBI investigation, dinadaan ng ating mga authorities sa tamang proseso kasi. Para wala kayong magamit na propaganda. She further accused her critics of instigating the turmoil. Ang kaguluhan nito ay nagsimula sa terrorism nila. Nakita ninyo? Binabaliktad niya lahat. Nagsabi kasi po si DOJ Secretary, DOJ Undersecretary J.C. Andres, na ang tinitingnan nila na kaso na pwedeng ma-file, a violation of the Anti-Terrorism Act. Ito na din ngayon yung sinasabi niya. Tiniterrorize daw siya. Ikaw yung nagbanta na ipapa-assassinate yung ating Pangulo. Pagkatapos, ikaw pa ngayon ang may lakas ng loob na magsabing ikaw pa yung tiniterrorize. Pabiktim ka pa. Ikaw ang gustong mambiktima. Ikaw ang suspect. Ikaw ang mastermind. Yan ang sabi niya. Ang kaguluhan na ito ay nagsimula sa terrorism nila, sa harassment nila, sa threats nila sa mga personnel ng OBP. Anong threats na sinasabi ninyo sa personnel ng OBP? Yung contempt, that is legal. Pag hindi ka magsalita, you violate the rules ng Congress, you'll be cited in contempt. And that is legal. That is part of the powers. That is part of the powers ng Congress sa kanilang legislative inquiry. That is not terrorism. Kumbaga, sinasabi ninyong natiterrorize kayo ang inyong pag-iisip kasi ayaw ninyong magsabi ng totoo kung bakit yung nasa resibo ang nandon, Mary Grace Piatos. Kokoy Villamin. Di ba? Kung paano ninyo ginastos ang confidential funds in 11 days. At paano nangyari na ang renta ng safe house 47,000 to 1 million a day? O paano mo yun i-justify? Kaya natiterrorize kayo kasi nasosokol kayo sa inyong kasinungalingan. Yan ang malinaw. Sara Duterte, malinaw yon sa ating mga mamamayang Pilipino. Huwag kami. Yan ang sinasabi niya, mga kababayan. Ayan na. Update na sa inyo sa nangyayari sa taas. Bigay lang ako ng update sa nangyayari sa taas. So, hindi ko na lang din banggitin yung mga pangalan kasi nag-request din yung mga patients na huwag banggitin yung mga pangalan nila. So, ang isang patient, may clearance na siya. Ang decision niya is umuwi muna sa kaibigan niya. Natatakot siya umuwi sa sarili niyang bahay. So,
ang desisyon niya, pag-discharge niya dito, ay pupunta siya sa kaibigan niya. Doon muna siya titira. And then yung isang patient, waiting siya for discharge. At ang sabi sa kanya ng private doctors niya ay lumipat siya ng hospital. So yun yung gagawin para sa kanya. Dahil po, bakit po lumipat? Well, hindi niya nasabi sa akin. Ang nasabi lang niya sa akin ay yun yung gusto ng private doctors niya na lumipat siya ng another hospital. So, yun din yung gagawin niya kasi right now, yun lang din yung pinagkakatiwalaan niya, yung mga doktor. Tonight po siya lilipat. Nag-aantay siya na kanyang discharge and clearance. Yung contempt order kay Atty. Zalaika Lopez, dapat po matatapos yung today. Ano pong balitan? Next-end po ba or hindi na nag-lapse na? Malamang siguro wala na yon kasi nag-aantay na lang yung lawyer dito sa taas ng clearance from all the offices concerned. So, likely baka considered as nag-lapse na yon. But ang gusto lang talaga ng lawyer is merong document. Nirelease na po ng Congress. Mamaya po, Cleared na siya. si Zulaika, basahin ko yung order. Maybe get your reaction sa nabanggit po ni President Marcos. Ang sinabi niya, ma'am, kinonfirm niya po yung kumalat na text message na nakalagay na in the larger scheme of things, Sara is an unimportant, so please do not file impeachment complaints. What are your thoughts? Pinigil or stop? Hindi naman ako mag-comment sa mga remarks ni President Marcos. But sorry, may nakalimutan ako na update sa taas. Gustong ipaabot nung dalawang patients ang pagpapasalamat niya sa inyo, sa media, kasi binantayan niyo daw sila at hindi niyo sila iniwanan. And gusto din nila magpasalamat sa mga doctors and lahat ng healthcare professionals na tumulong sa kanila. And of course, sa mga lawyers din na nag-assist sa kanila all throughout the crisis. So, isa din yon sa mga message nila galing sa taas. Salamat daw sa inyong lahat. At dahil daw may clearance na, pwede na rin daw, cleared na rin daw kayo from them na umalis or iwanan sila dito. Isa sa kanila lalabas sa today? Sure. Ang isa, nakaalis na. Oo, nakaalis na yung isa. Ang isa na lang yung nag-aantay ng clearance. Possible din po lumabas today. Possible din po ma-discharge. Well, hopeful sila na merong ganon na mangyayari today. Pero I think meron ng assurance ang lawyers na mangyayari yon ang kanyang clearance and discharge today. So, nagpapasalamat. Kaya nagpadala na rin siya ng pagpapasalamat dito sa media, sa inyong lahat, sa pagbabantay, pagtulong at pagprotekta sa kanila. Sorry, NBI investigation, December 11. Pupunta po kayo. I-correct natin yung statement na yun ni Inday Sara na ang akala niya, nandyan ang media nakabantay sa hospital kung saan naka-confine si Zulaika Lopez. Kakampi nila yon to protect Zulaika. Hindi man po ganun ang role ng media. Ang role ng media, ako taga-mainstream ako dati. Nagbabantay po sa mga aksyon, sa mga balita, para may balita po na ibabalita sa publiko. Kasama yan sa order sa kanila ng mga editors nila, ng mga station managers, production managers. Kasi that is the business of media. Hindi nang hulugan, nandun nakabantay to protect, tulad ng claim ni Sara Duterte, to protect Zulaika. Hindi po yun hindi yun ang role ng media. Ang protection na sinasabi niya, trabaho yun ng PNP. To serve and protect. Pero yung media po, ang purpose ng media po, to get the news, to cover the action, to tell stories. Kaya nga po media, and protect, not actually Zulaika, but the truth. Ano ang katotohanan? Kaya nakabantay sila kung totoo ba na talagang nagkasakit o nagsasakit-sakitan dahil hinahabol ng Congress. I must know, mga kababayan, kasi taga-mainstream ako. Naintindihan na ninyo Sara Duterte. Pag-assuming, siguro yung ibang mga vloggers na kaalyado ninyo dyan, baka pa. Pero yung mainstream media po, ang objective niya sa pag-cover, sa pagbantay, kaya hindi yan umaalis. Ang purpose man lang nila po, to get the news, cover the event,
report to the people para alam kung ano ang kaganapan. Yun man lang po, inassume mo na ang presence nila to protect Zuleika Lopez. Wala man pong ganyan. Hindi yan po trabaho namin. Siguro kung may mga barkada kayo, personal na barkada ang mga taga-media, malamang ganon. Ituloy natin ang sinasabi niya. I'll have to run my schedule day by day kasi nagbabago siya ngayon araw-araw. Yung sa NBI ito? Bigla na lang may nangyayari. Samon? Bagay, kaya hindi ko magawa yung schedule ko ng malayo pa. So, we do it day by day sa ngayon, yung schedule. So, hindi ko pa masagot kung pupunta ako sa December 11. Tsaka, ang isang consideration dyan ay sinusunod ko kung ano yung mga sinasabi ng lawyers sa ngayon. So, ano yung sasabihin or ano yung advice ng lawyers, yun yung gagawin ko. How about the Good Government Hearing Committee? Yes, oo. Nag-express kasi yung isa, dalawa, tatlo. Nag-express yung tatlong mga resource persons from the Office of the Vice President that they really feel safer and medyo kumakalma sila kung nandiyan ako. Ang worry ko lang is right now, wala na kasi kaming Chief of Staff. Affected din yung Assistant Chief of Staff ng office. So ako na lang talaga yung naiwan. Ako hindi naniniwala na kumakalma sila pag nandyan. Sa katotohanan, katabi niya si Gina Acosta yon, yung SDO. Kaya yun mga kababayan na high blood, nag-freeze mga kababayan. Kasi katabi niya yung Vice Presidente, nandilisik yung mata habang tinatanong. Siyempre, ninenervyos yun ng todo. Kaya baliktad yung sinasabi ni Inday na kalmado yung mga tauhan niya. Pag nandyan siya, sa katotohanan, mga kababayan, lalong ninenervyos. Kasi baka kung ano ang gawin ni Inday sa kanila, abot kamay ni Inday, nasa sa tabi lang habang tinatanong si Acosta. Yung panglilisik lang ng mata mga kababayan ni Sara Duterte habang tinatanong yung kanyang mga opisyal, nagsesend yun ng chilling effect up to the spine ng kanyang mga tauhan. You can just imagine, ordinary employee sila. Si Inday, kaya niyang pagbantaan nga yung Pangulo, First Lady pagkatapos si Martin Romualdez, mga powerful na yan, mas mataas sa kanya yung katungkulan, pero kaya niyang pagbantaan. Sabi nga ng ating Pangulo, hindi anyan natin ito pwedeng pabayaan. Ito anyay ay aking papalagan. O di ba? Tama po yung ating mga analysis mga kababayan. Tuloy natin. Sa opisina to do everything. And meron ding mga year-end activities ang office. Meron din kaming mga Thanksgiving activities. Meron kaming budget utilization review dahil merong mga budget na kapag hindi nagamit, naglalapse yan by December 31. As well as yung planning for January 1. Kasi bago na yung budget by January 1. And kung nakikita nyo, December na bukas, so we have just 1 month to do all those things. So, yun lang naman yung problem ko. Yun pala hindi po kayo ng comment regarding po sa sinabi po ni Congressman Jay Congun po na kung hindi lang daw po kayo maagang nag-ambisyon na mag-presidente, tahimik daw po. Ito na. Unang-una, the presidency of 2022 was mine already. Assuming po. Na nanalo na ako sa surveys. Nanalo daw Lahat siya ng tao sa survey. solid na, united na for my candidacy. Pero I gave it away because I felt I had to do some other things other than being president of the Republic of the Philippines. Pangalawa, hindi ako yung nagsabi sa kanila na magbukas sila ng investigation or inquiry in aid of legislation that is more like a political persecution and harassment of OVP personnel. So, political persecution daw.
at saka harassment. Yan ang pinaka-weak defense mga kababayan sa mga tao na sukol na sa kanilang pagsisinungaling. At kitang-kita na po ang ebidensya ng Mary Grace Piatos. Napiki po talaga ang pangalan. Hindi pa lumalabas. 11 days na po nakalipas. O ito yung order of release, mga kababayan. House of Representatives Release Order. In the matter of privilege speech number 379 of Representative Rolando Valeriano, delivered on September 3, 2024, on asserting the power of the purse of Congress in motu proprio inquiry on the manifestation of Representative Gervil Jinky Beatrix Loistro during the budget hearing of the Department of Education in the Committee on Appropriations on September 2, 2024 concerning the agency's failure to deliver computer units in good condition to end users in other issues plaguing the agency's budget utilization. To Police Major General Napoleon Taas, Sergeant at Arms, House of Representatives, in view of the undertaking to attend all hearings, you are hereby ordered to immediately release Attorney Solaika Lopez after a medical examination has been conducted on her, so ordered. Ayan po. Signed, Chairperson Committee on Good Government and Public Accountability, Congressman Joel Chua ng Maynila. Nirelease na po. Pero I think hindi ito nangangahulugan na pwede na siyang tumakas. Kung kakailanganin pa rin yung kanyang testimony sa congressional inquiry mga kababayan, ipapatawag pa rin siya ng Kongreso. O ngayon, i-share ko itong post mga kababayan ni Professor Antonio Contreras. Maganda to. Kasi 'di ba, sinabi ng ating Pangulo na nag-advise siya sa nag-text siya sa Congress na wag nang isulong yung impeachment kay Sara Duterte. Ngayon, yung iba ang kanilang perception, i-display of weakness on the part of the President. Ngayon, ito maganda tong puntos mga kababayan, i-share ko sa inyo. Galing po kay Professor Contreras. Ayan po, sabi niya, instead of focusing on impeachment, we should focus on criminally prosecuting the Dutertes. People who think that a criminal prosecution is less powerful than an impeachment are not realizing that an impeachment conviction can only remove Sara Duterte from office and perpetually bar her from public office, while criminal conviction can do this and more. It can lead to her doing time in jail. So those who say that BBM is again showing sign of weakness for advising Congress not to go through the impeachment route are not actually getting it. May punto po. Kasi sa impeachment po, magulo na siya. Tama yung ating Pangulong Bongbong na imbes yung time ng Congress at ng Senado ay para doon sa mga legislation, mga kababayan, na makakatulong sa pagpaunlad ng buhay ng mga Filipino na ubos sa impeachment trial. So malamang iyon ang nasa isip ng ating Pangulo. At tama yung insights ni Professor Antonio Contreras na mas maganda yung criminal conviction kasi mas na mapapanagot siya. Pati pagkakulong. Pwede siya mga kababayan na makulong. Sa impeachment po, tanggal lang po sa pwesto. And perpetual disqualification from running in any public office. Pero, mga kababayan, sa criminal prosecution, tanggal na siya sa pagiging vice-presidente kasi makukulong siya. Di man pwedeng nakakulong, vice-presidente siya, nakaupo. So may sentensya siya ng pagkakulong, tanggal pa siya sa pagiging vice-presidente. O, di ba? Pero I think, sabi nga natin mga kababayan kanina, kahit pa kinausap ng ating Pangulo ang Congress na wag nang isulong ang impeachment, tingin ko po may ipafile pong impeachment sa kanya yung ilang members ng Congress. Narinig ko po sa interview ni Christian Isguera doon kay bayan mo na former Representative Teddy Casino na ready na nila
for filing na lang po. May draft impeachment case na po sila laban kay Sara Duterte. So ito pong ipafile na impeachment sa kanya ng Bayan Muna, wala pong kinalaman dyan siyempre yung ating Pangulo kasi unang-una ang Bayan Muna po anti-Marcos. Si Franz Castro, kalyado ng Bayan Muna, ACT Party List, anti-Marcos. So hindi pwedeng ang anti-Marcos na makabayan black susunod sa kumpas ng ating Pangulo. Nasabi ng ating Pangulo, wag na. Pero once it is filed, the Congress is under obligation to deliberate, sabi po ng ating mga congressmen. So malamang ma-impeach pa rin at matanggal si Sara Duterte other than yung mga criminal charges na ikakaso sa kanya, ipa-file sa kanya. Sabi nga ng mga nagre-react po dahil sa mga ginawa ni Sara Duterte po sa ating Pangulo, deserve daw. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo, mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.